Good morning guys. So, day 2 natin dito sa Bangkok. And meron akong na-book sa Klook na first time ko lang din mapupuntahan. Maeklong Railway and Floating Market. Ngayon, nasa Grab ako papunta sa meet-up point ng Klook, which is sa sa Central World. Medyo ma-traffic pa. Nag-Grab na lang ako para mabilis sana, kaso sobrang traffic pala ngayon. Grabe, and ayun, sana makisama yung panahon, sana maganda yung panahon kahit papano. Kasi sa weather forecast na naman is maulan. Lagi na lang maulan, pero may mga times naman na umiinit. First time kong ma-experience yung railway and yung floating market, kahit third time ko na dito. Kaya tara, samahan nyo ako sa mga hindi pa nakakapunta doon. Ano bang pwedeng gawin doon? And anong pwede nyong i-expect na makikita doon? Kung worth it ba puntahan. So, update ko kayo guys kapag nasa bus na ako ng Klook. Hi guys. Yan, sorry kaka-relax ko lang. Sad to say, hindi tayo umabot. Hindi tayo umabot sa Klook tour ng railway and floating market. Ganito yung nangyari guys. Ang Klook tour, 9:30 yung meet-up point. So, dapat before 9:30 nandito ka na. Or meron silang siguro ibibigay na 5 minutes. Mga ganong time. Or 10 minutes ng paghihintay if ever. More than 30 minutes yung binigay kong oras para at least makarating ng medyo maaga-aga pa kasi plano kong bumili ng drinks pa para at least meron akong drink sa bus. Pero, since sa Pratanum area ako nag-i-stay, guys, since sa Pratanum area ako nag-i-stay, may ginagawang road pala and sobrang traffic. As in, sobrang traffic talaga. Literal, guys. Sobrang traffic. Sad. Pero, wala. Ganun talaga. So, yun. Lesson learned na lang guys, and para sa inyo na kung kayo yung sa next travel nyo, kung magbubuk din kayo ng floating market, railway, agahan nyo. Hindi lang sapat yung 30 to 40 to 45 minutes na allowance time. Hindi sapat. Dagdagan nyo pa guys. Much better na maging maaga na lang kayo. Lalo kung sasakay kayo ng Grab. Pwede siguro kung Grab motor, no? Kung Grab motor. Pwede siguro yun. Pero kasi ako, nag-book ako ng Grab para at least, sabi ko, relax na. Nakaupo ka lang. Pagdating mo na Central World, bili ka ng drinks. Then, waiting ka na lang. Or kung sakaling aalis na yung bus, at least meron kang baong drinks or nakapag-CR ka bago umalis yung bus. Yun. Hindi pa rin talaga tayo umabot. Hindi pa rin ako umabot. So, kanina pa ako sa labas actually, nirelax ko lang yung sarili ko. And, eto pa yung isang nangyari guys ha. Hindi ko sinisisi na matanda yung driver ha. Kaso kasi guys, since medyo may edad na yung driver, una mabagal. Mabagal siya magpatakbo. Pangalawa, binaba niya ako sa Central World entrance. So guys, kung sino yung mga nakapag-Bangkok na dyan, sa main road nakikita ang Central World, di ba? Nakikita mo agad ang Central World daw bro, sa labas pa lang. Ang pick-up point pala, nasa pinakalikod yung Hagtai. Nasa pinakalikod ng Central World. Ang Central World guys, sobrang laki, sobrang haba. Imagine nyo, Trinoma EDSA, yun yung entrance. Then, ang pick-up point, nandun sa pinakalikod ng Trinoma. So, ganun kalayo guys yung yung distansya kung saan ako binaba, then kung saan yung pick up point. Okay? Pagdating namin sa Central World, sabi niya sa akin, "Here, Central World." Tapos, tinatanong ko, sabi ko, "Where's the Hagtai?" Ine-explain ko, Hagtai, tapos pinapakita ko, sinasabi niya lang sa akin guys,
No English. No English, no English. Yun lang, hindi niya talaga ako naintindihan. Sabi ko, okay, sige, baba na ako. Then, punta ako sa may entrance ng Central World. Kaso guys, sarado pa yung mall. So, hindi ka hindi ka makakapasok sa mall, dire-diretso ka sana, papunta dun sa likod. Ang nangyari guys, from entrance, iikot ka pa ganun, lalakarin mo pa yung main road, dulo ng mall, sa side pa lang guys ha, nasa side pa lang tayo. Then, lalakad ka, padulo ng mall ulit, so another side pa rin, then lalakad ka ulit, papunta sa gitna, which is nandun yung hagtay. So, ang layo ng nilakad ko, guys. So, sobrang layo ng nilakad ko. 9:29 na kami dumating dun sa harapan ng Central World. So, naglaad pa ako ng sobrang layo papunta sa likod kung saan nandun yung pick-up point ng Klook. Alam niyo yun, guys? Parang konting-konti na lang sana. Hindi pa rin ako umabot talaga. Kung sakali lang sana na yung Grab dumiretso sa likod, dun sa hagtay mismo, sa drop-off point mismo. Umabot sana ako. Kaso, wala eh. Yun yung isang mahirap guys ha. So, tips ko sa inyo, una, agahan nyo. Pangalawa, i-search nyo gaano katagal or gaano kalayo yung area na pinag-i-stayan nyo sa pick-up point ng mga activities nyo. Then next, baon ng pasensya, guys. Magbaon ng maraming pasensya. Bukod sa magbaon kayo ng maraming damit, bukod sa magbaon kayo ng budget nyo, magbaon kayo ng mahabang pasensya. Kasi guys, nasa ibang bansa tayo. Hindi natin bansa to, so wala tayong magagawa kung hindi nila tayo maintindihan. Ayun lang guys, nakakalungkot kasi first time ko sana ma-experience yung floating market and yung railway na yun. First time ko sana makikita. Kaso wala. Hindi tayo binigyan ng chance na matuloy ngayon. Tingnan naman siguro natin yung magandang side. Yung positive side. Maging positive na lang tayo since maaga pa naman. Ay, alam ko guys mali ko talaga yon. Hindi ako nag-search ng maayos na kala ko aabot na ako, kala ko okay na tong time na to. Mali ko yun guys, mali ko. So sana natuto kayo sa pagkakamali ko, sana matuto kayo sa pagkakamali ko, and sana sa trip nyo, mas maging okay. Okay? Since maaga pa naman, mag-isip tayo ng ibang pwedeng gawin na pwedeng magawa dito sa Bangkok para at least meron pa ako mai-share sa inyo na pwede nyo rin magawa dito sa Bangkok. Pero malungkot no? Malungkot. Pero okay lang yan. Siyempre, si God yung may plano na hindi tayo matuloy doon. Baka kaya tayo pinigilan or hindi tayo makasama kasi may mangyayaring hindi maganda or dahil kasi pangit yung panahon, baka hindi rin ako mag-enjoy. Kasi guys, ang panahon dito ngayon sa Bangkok is unpredictable. Aaraw, biglang uulan. Hindi okay yung panahon ngayon dito guys. So, since yung pupuntahan ko doon is outdoor, then floating market yon, may river, siguro hindi na ako pinasama ni God kasi baka may mangyaring hindi maganda, malaglag yung camera ko, malaglagan ako ng cellphone, malaglag yung wallet ko, madulas ako, yung mga ganon. Or sabi niya siguro ituloy mo na lang yan next time pagbalik mo ng Bangkok para at least mas masaya na maganda yung panahon. So, yun yung tingnan nating positive side guys. Maging positive tayo, maaga pa, 10 a.m. pa lang, marami pa tayong magagawa, marami pa tayong mapupuntahan. Okay? So, ayan. Tara guys, kain na lang muna siguro tayo. Ikain na lang natin to. Then, mag-isip tayo kung saan tayo pwede pumunta ng buong araw. Mag-enjoy pa rin tayo. I-enjoy pa rin natin yung trip natin dito sa Bangkok. Okay? Hindi lang naman yun yung activities na pwede mo magawa dito sa Bangkok. Marami pa. So, ayan. Hanap tayo ng pagkain. Tara. So, ganun pala yung pagbayad dito. So, ganun guys. Pag o-order kayo dito pala sa Central World, ang gagawin nyo... QR code pay up. Okay. Ang gagawin nyo guys, magde-deposit kayo ng pera nyo dito.
So, parang maglalagay kayo ng pera. Tapos, bibigyan kayo ng ganito, QR. Ito yung pangbayad nyo sa mga shop dito or sa mga store dito. Hindi pala siya yung sa store tapos babayaran mo. Hindi pala ganun. Ayan, parang ganito. Kinuha yung ticket ko. Then, tsaka sila magbibigay ng resibo. Okay? I'll go back. So, kailangan mong ingatan, guys, etong ticket mo na may QR. Kasi nandito yung pera mo. Ito yung iingatan mo, guys. Ito yung pera mo dito. Ito yung pambayad mo dito sa mga store dito. Sa mga shop dito. So, ganun pala, guys. Naka-order na tayo. Kain na finally. So, ito yung mga in-order ko, guys. So, nag-soup muna ako with noodles and parang grilled pork, crab stick, and squid ball, tsaka beef. So, ayun, ikain na lang natin to, guys. Cheers, guys! Kain na rin kayo. Cheers, cheers. Kain na rin kayo. Kain na. Guys, yung kahapon, sabi ko, pulang-pula yung sauce nun. Tapos madaming chili flakes or yung mga balat ng sili. Eto, guys, konti yung mga sili-sili nito. Pero yung paghigop ko ng sabaw nito, mas maanghang to. Samantalang yung kinainan ko kahapon, hindi siya maanghang, walang anghang, mas masarap yung sabaw. Eto, masarap din naman. May anghang lang. Pero yung sabaw nila, guys, hindi naman ganun nagkakalayo. Though mas masarap lang talaga yon yung sa MBK Mall. Mas masarap lang siya. Pero yung etong sabaw na to, hindi naman nagkakalayo. Maanghang lang talaga to. Kaya sa mga mahihilig sa maanghang dyan, dito kayo sa Thailand, masusubok yung anghang nyo. Ayun, guys, if ever, sa lahat ng trip, hindi lang dito sa Bangkok, sa lahat ng trip nyo, guys, kapag kasama nyo kaibigan nyo or pamilya nyo, tapos may mga mangyayaring ganyan, yung may iwanan kayo ng tour, hindi matutuloy yung tour, huwag kayong magagalit sa isa't isa, guys. Huwag kayong magagalit sa kasama nyo. Huwag nyong sisisihin yung kasama nyo. Huwag kayong magsisihan. Yun na lang. Huwag kayong magsisihan. Una nyong gawin, kasi syempre unang mararamdaman nyo dyan, guys. Magkakabad tripan kayo eh. Magkakabad tripan kayo, malulungkot kayo, maghahanap kayo ng sisisihin. Normal yun, guys. Normal sa tao yan. Normal ng utak yan. Na unang i-trigger ng utak mo is lungkot, then mababad trip ka. Normal yan, guys. Normal. Kahit maisip nyo yun, guys, pilitin nyo yung sarili nyo na wag magsisisi or wag yung magsasalita kayo ng masakit sa kasama nyo. Yun yung unang-una nyong gagawin. Yun yung unang-una nyong isipin. Wag na wag kayong magsasalita ng hindi maganda kasi dun magi-start, guys, papangit yung araw nyo. 'Di ba? Na-start na nga kayo ng pangit yung araw, magtutuloy-tuloy pa yan kapag nag-away-away pa kayo. So yun yung iiwasan nyo, guys, Yung mag-away-away kayo ng mga kasama nyo dahil lang nagsisisihan kayo. Ang gawin nyo na lang, guys, 'di ba? Since ganun na nga, naiwan na nga, wala na magagawa. Siyempre, pag-usapan na sana next time hindi na maulit Sana next time mas agahan natin or kung sino man yung nag-cause ng delay, mag-usap-usap kayo. Kasi hindi naman natin maiiwasan talaga yan sa mga trip natin, lalo sa ibang bansa yun. Kaya ayun, guys, walang sisihan. Mag-reflect muna, mag-cope up muna kayo ng inis nyo, ng lungkot nyo, then isip ng bagong paraan, isip ng
ng ibang activities para mas ma-enjoy nyo rin yung buong araw, bagong araw. Okay? So, cheers. Ikain nyo na lang. Sakaling mangyari din sa inyo to, una nyong isipin, hanap tayo ng masarap na kakainan. Ikain natin yan. Cheers guys, cheers. Umakit ako dito sa taas guys. Sa parang pinakataas ng Central World. Ang dami din kainan dito. Look. Macarons. Sarap. Padaan ako guys sa macarons. Gusto ko na matamis. Oh, yan. Try natin. Gusto ko macarons lagi. Favorite ko macarons guys. Medyo mahal lang. Parang 275 baht. 5 pieces ng macarons. So, maraming kainan dito guys sa taas ng Central World. Parang mas madami yung kainan dito compared dun sa baba. Nakakain na ako sa baba, hindi ko naman alam na marami rin kainan dito. Unboxing. Tignan natin. Ito siya guys. So, ito, Bisco. Ito yung Lost in Japan. Ito yung Thai tea, raspberry, tsaka Ferrero. So, let's try it. Try natin yung raspberry muna siguro. Raspberry. Raspberry macarons. Pero kahit anong macarons naman guys. Gusto ko. Favorite yung macarons. Cheers guys. Cheers. Muna natin guys. OA. Ang sarap. Favorite ko talaga macarons guys. Kaso lang, sarap. Masarap naman talaga ang macarons guys. Kahit anong macarons, di ba? Kahit saan, masarap talaga ang macarons. Ang problema lang, ang mahal. Di ba? Imagine, ang liit-liit ng ganito, parang dalawang kagat nga lang or kaya mo isang subuan lang. Isang kainan lang. Ubus agad. Tapos medyo mahal pa. So, hindi siya okay pag araw-araw kinakain or palagi mo kinakain. Pwede na yung matikman lang once in a while. So, try natin yung Lost in Japan. Okay naman guys. Tikim. Dapat yung expression niya pagkakagat yung gaganon yung katulad sa yung katulad sa Bon Appetit, Your Majesty. Try natin Lost in Japan. Ang asim. Ang asim, guys. Lemon yata ito eh. Lost in Japan. Tapos puro... Tingnan nyo. Pero kung makikita nyo makikita nyo to guys. Yung yellow na yan. Yung yellow na nasa after nung palaman. Solid na lasa ng lemon. Sobrang solid yung lasa ng lemon. Lasang-lasa mo talaga as in. Lasang-lasa. Well, ubusin na natin. Mahal to.
Dahil ang asim. As in, ang asim. Ito pala guys, peach tea to, peach tea. Na yung sugar level, 0. Every time na nag-drinks ako ng ganito, sugar level, 0. Kahit sa Pilipinas, kahit sa chat time, 0 yung sugar. Okay, next. Try na natin tong tatlo na lang guys. Tatlo na lang. Biscoff. So, try natin tong Biscoff. Ayan guys, Biscoff. Let's try it guys. Let's try na. Sarap. Sarap. Masarap yung Biscoff guys. Masarap yung Biscoff. So, ang pangalan pala nito guys ha. Dito to sa taas ng Central World. Lalun? Lalun ba yung tamang pronunciation dito? Lalun or Lalune? Pag binasa mo siya sa lengguwahe natin. Lalune. Ayan, Lalune. Macaron and pastries. Sarap guys. Sarap. Macarons, the best. So mamaya ako nakakain nito guys para may panghimagas pa ako mamaya. Kasi okay naman na ako dun sa tatlong kinain ko. Masarap yung raspberry. Tapos yung Biscoff. Yung Lost in Japan. Kung mahilig kayo sa sobrang asim yung parang kakain kayo ng alam niyo yung mga candying yung flavored candy ng mga pambata na sobrang asim. Mga ganon. Yan. Kung mahilig kayo sa ganon, sige, yung Lost in Japan na lemon yung flavor na sobrang asim. Mahilig ako sa maasim guys. Gusto ko yung manggang maasim, mga ganyan. Wala akong problema sa maasim. Pero yung kanina, hindi lang siguro siya bagay sa macarons, no? Or ako lang. Hindi ko lang feel. So mag-search lang ako guys kung saan ba okay pumunta, kung ano yung pwede nating gawin ngayong araw para at least meron naman tayong magawa. Kasi day 2 pa lang natin dito sa Bangkok. Alam kong maraming pwedeng gawin. Ang pinaka problema ko lang talaga guys, alam niyo yun, kaya ayoko siyang gawin kasi nga yung ibang activities guys, outdoor. Yung panahon dito maulan. Kaya hindi ko alam kung gagawin ko yung mga yan. Update tayo later guys.